近来，菲方拉拢域外国家，搅局南海，组织所谓联合军演、联合巡逻，并公开炒作，严重违背南海各方行为宣言精神，危害地区和平与稳定。敦促菲方。Loko talaga tong mga to no? Lagi gano'n no? Kahit si Wang Wenbin, kung sino man mag-speech sa kanila, si Mauning o eto pang siyang, ewan ko dito kay Xiaogang, na, 'di ba? Hindi na si si National Defense na nila to. Pero hindi, ibig ko sabihin mga utol, tuwing magpapahayag itong China, palagian nilang binabaliktad ang sitwasyon na parang Pilipinas pa ang nagpapalala ng gulo. Tayo po ay nagtatanggol ng teritoryong kanilang inaagaw. Ganun po yung mga ginagawa nitong mga leche na to. Grabe, 'di ba? Tayo pa daw nagsisimula ng kaguluhan, sila tong nangaagaw ng teritoryo. Dumako muna tayo dito sa false narrative nila, no, na tinabla. Eto mga utol mula sa Philippine Star Global, DFA Islam's Chinese Consul General's false narratives on West Philippine Sea. Ano nga ba itong false narrative ng China? Okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman nating lahat na talagang ginigiit ng China na kanila yung mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero po yung mga yun, mga sinasabi nila sa kanilang statement ay pawang kasinungalingan lamang. Pero ito ang ating topic ngayon. Mamaya titingnan natin yung mga report tungkol doon. Chinese commander kinakabahan sa takot. Naduduwag na. Fighter jets baka bombahin sila. Ay umiikot na fighter jets ng United States of America. Baka yun yung pinangangambahan nila. Anyway, mula to kay Mel's Castle, mga utol, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na. Umiiyak na naman ang China. Muling nagmakaawa sa Pilipinas na itigil na ang tila paghahamon ng gulo. Totoo ba? Tayo ba ang naghahamon ng gulo? Kinikilabutan na kasi ang China. May panibago kasing binubuong triangular cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Japan at India. Paanong hindi kakabahan ang mga incheck? May mutual defense treaty na tayo sa US, Armed Forces Agreement sa Australia, tapos dadagdag pa ang pangatlo sa may pinakamalakas na navy na India. At sasamahan mo pa ng mga veterano sa pakikipaggera na Japan. Talagang... Teka lang mga utol, no? No wonder na kung bakit dumadami ang ating kaalyado na mga bansa. Kasi tayo po ay nasa panig ng tama. Ganun lang po kasimple. Ang pinagtatanggol natin dito ay ating teritoryo na siyang pilit inaangkin ng China. Yun lang po yung dahilan. Pero kung China ang tama sa claim na yan, malamang walang kumampi sa atin. Pero dahil nga tayo ang nasa tama at tayo ay nagtatanggol lamang ng ating teritoryo na pilit inaagaw nitong mga Chekwa na to, dumadami ang ating kakampi. Okay, yun po yung talagang dahilan dyan. Sasamahan mo pa ng mga veterano sa pakikipaggera na Japan. Talagang problemahin to ng malala ng mga incheck. Pagbabatikos ng Chinese Ministry of National Defense, Pilipinas raw ang tunay na nagpapalala ng tensyon sa pamamagitan ng pag-iengganyo sa ibang bansang sumama sa joint patrol at joint exercises sa South China Sea. Mga utol, ganun po palagi yung pahayag. Ito lilinawin lamang natin. Tuwing magpapahayag ang China o magbibigay ng statement regarding sa issue sa West Philippine Sea o South China Sea, ang pinalalabas nila sa kanilang statement nitong China, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sigalot at issue dito sa West Philippine Sea dahil sa mga outside forces na nakikialam di umano sa mga issue dito. Na kung totoosin lang daw, kung sakali daw Pilipinas lang at China, madali lang daw mag-usap. Pero dahil nga nagpo-provoke, tayo daw ang nagpo-provoke ng kaguluhan, ayun, dahil nga sa mga pagtatawag natin ng mga kaalyadong bansa, tayo daw ang nagpapagulo nito. Di malaking kasinungalingan na naman. Pero ang totoo mga utol, nandyan sila para agawin ang teritoryo natin. So sa madalit sabi, sila ang nagpapagulo. Ganun lamang yun. Hindi po yung kabaliktaran po ng kanilang kasinungalingang sinasabi. Tuloy muna natin ha. Bansang sumama sa joint patrol at joint exercises sa South China Sea. Ayaw raw ng China na makipaggera at lumala pa ang gulo. Pero kung ayaw talaga ng China magkagulo,
Bakit mo gagawin ang pagpapadala ng Chinese Navy warship sa loob pa ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Eh hindi naman to teritoryo ng China at legal pa tong pagmamay-ari ng ating bansa. Naduduwag lang siguro ang mga Chinese sa malalakas na bansa dahil Pilipinas lang talaga ang kaya nilang bulihin. 近来，菲方拉拢域外国家，搅局南海，组织所谓联合军演、联合巡逻，并公开炒作，严重违背南海各方行为宣言精神，危害地区和平与稳定。敦促菲方。 Loko talaga tong mga to no? Lagi ganun no? Kahit si Wang Wenbin, kung sino man mag-speech sa kanila, si Mao Ning o eto pang siyang, ewan ko dito kay Xiao Gang, na, 'di ba? Hindi na si no? Si National Defense na nila to. Pero hindi, ibig ko sabihin mga utol, tuwing magpapahayag itong China, palagian nilang binabaliktad ang sitwasyon na parang Pilipinas pa ang nagpapalala ng gulo. Tayo po ay nagtatanggol ng teritoryong kanilang inaagaw. Ganun po yung mga ginagawa nitong mga leche na to. Grabe, 'di ba? Tayo pa daw nagsisimula ng kaguluhan, sila tong nangaagaw ng teritoryo. Dumako muna tayo dito sa false narrative nila, no, na tinabla. Eto mga utol mula sa Philippine Star Global, DFA Islam's Chinese Consul General's false narratives on West Philippine Sea. Ano nga ba itong false narrative ng China? Okay? The Department of Foreign Affairs slammed a Chinese official yesterday for again making false claim on the West Philippine Sea issue. Okay? Yung mga claim nila na mali, na di umano galing sa China, kanila yung mga portion ng West Philippine Sea. So yun ay tinabla ng DFA, ng Department of Foreign Affairs natin. Maria Teresita Daza, DFA spokesperson, denounced the statement made by Chinese Consul General Xiang Shen in an event in Iloilo last week, undermining the Philippines' legal rights over the West Philippine Sea. We note the statement made by the Chinese Consul General last February 8, 2024. We take serious exception to China's continued misrepresentation of the law and the facts. Okay? The Philippines and China are both parties to UNCLOS. And mga utol, sabi ni Xiang ng China ay yung claim daw ng arbitral award illegal, null and void. Palagi, paulit-ulit lang rin nila sinasabi na hindi nila kinikilala yung sinabi ng international law na sa atin tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. So, kalokohan lahat na sinasabi nitong Chekwa na ito. Okay, pa-comment ang inyong opinion. Ganyan pa rin sila, umiiyak pa rin sila, no? Na tayo pa rin. Wala namang magagawa na yung mga pinagsasabi nila dahil alam na ng United Nations at ng buong mundo na sila yun ang aagaw ng teritoryo. Puro kalokohan lang yan mga sinasabi nila sa kanilang pahayag. Jeopardize region. 不要一意孤行，滋扰声势。中方将继续在管辖海域开展维权执法行动，坚决维护国家主权和海洋权益。 Pumalag naman si Foreign Affairs Undersecretary Teresita Lazaro laban sa pambabatikos ng Ministry of National Defense. Ba't mo uutusan ang Pilipinas, sir? Tuta nyo ba kami? At ba't mo pinapakialaman ang aming bansa na bumuo ng samahan? Probinsya nyo ba kami? Dito wala raw kalapatan ang China na diktahan ng Pilipinas sa mga nais nitong buuin. The Philippines is a sovereign country. We always are aware of our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, so nobody can tell us what to do. We have to go and seek our like-minded countries on this aspect of maritime. Ngayong buwan nga, yung nga yan mga utol yung pakikialam nila sa mga joint patrols, sa mga maritime exercise, yung mga military exercise na ginagawa natin sa ating kaalyado, tapos dito natin ginagawa sa loob ng ating teritoryo, wala silang pakialam doon, itong China. Pinakikialaman nila yan. Kumbaga nakikipag sila na tayo daw nagkokos daw tayo ng trouble. Loko talaga itong mga to no? Puro kalokohan. Wala silang karapatan na tayo'y diktahan. Okay mga utol, malinaw na malinaw yan. Ito naman yung isa na pahayag muli mula to sa Presidential Commission Office. PBBM President Bongbong Marcos stands firm in defending the West Philippine Sea. Malinaw na malinaw yan. Okay? So nilinaw niya ulit yan.
President Ferdinand Marcos Jr. stood firm in defending the country's sovereignty in the West Philippine Sea amid reports that the Chinese increased its electronic communication jamming activities against the Philippine vessel in the area. So kahit ano pang gawin nila ng China, ang kalalabasan lamang talaga nito ay magiging, kung sakaling igigiit nila yan, baka mauwi ito sa gera. Kasi ang gobyerno ng Pilipinas ay sawa ng makipag-usap sa kanila, pero malinaw na hindi tayo papayag na agawin pa ang mga natitira nating teritoryo kasi naagaw na nila yung iba at sana nga ay mabawi natin yung mga artificial island na ating pag-aari. Okay? At pinipilit pa nilang agawin Scarborough, yung Benham Rise, etong Ayungin at yung Pag-asa na meron tayong mga settlers na. 'Di ba? Ganong kawawalang yato mga to. Anong masasabi nyo dyan? Pero isa lang maganda, talagang tuloy-tuloy yung paninindigan ng ating Pangulo na ipaglaban ang ating teritoryo. At hindi na po dapat tayo nakikinig sa mga sinasabi ng China tungkol sa West Philippine Sea. Dahil yun po ay pag-aari ng Pilipinas. Ating ang BrahMos supersonic cruise missile mula sa India. Tinatayang magpapalakas to ng coastal defense ng ating bansa. Pero hindi pa nga nadating yan, naduduwag na agad ang China. Hindi pa nga rin napipirmahan ang binubuong triangular cooperation, nagre-reklamo na. Takot kasi talaga sila sa US Joint Patrol, tapos poproblemahin pa nila ang dadagdag na India at Japan. Tama. Kawawang mga Chinese, hindi na masakop-sakop ang West Philippine Sea. Talagang sa panaginip nilang ng China makukuha ang mayamang oil at natural gas doon. A younger partnership between the Philippines, India, and Japan can bring about a nexus of sustainable and collaborative efforts that may shape the future of the Indo-Pacific region in the coming years. The logic of this partnership is very visible, given the recent developments in the region, especially in the maritime domain. Naturally, both India and Japan have prioritized our partnership with the Philippines in the area of maritime security. And I would think that the maritime domain will be a possible area for our three countries to work together more actively. Kung ikukumpara mo si Pangulong Duterte kay PBBM ngayon, malayong-malayo talaga. China ang nagdidikta sa Pilipinas noon. Pero ngayon, China na ang takot sa Pilipinas kahit gaano pa sila kalakas. Yan nga mga utol no? Hindi madiktahan ng China etong ating Pangulo. Pero kung sakali mang gagawa sila ng violenteng pag-atake dyan sa West Philippine Sea o kasaang bahagi man ng Pilipinas, talagang magiging malaking gera yan. Sa lakas ng ating mga kalyado, hindi natin sila kaya. Pero kaya ba nila yung mga kampi natin mga bansa? Anyway mga utol, anong masasabi nyo dyan sa mga pinalalabas na naman ng mga Chekwa na to? Pa-comment na lang mga utol. Maraming salamat sa iyo, Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo muli. Ako sa Target Achilles and we have the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta kayo. Mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.